Kaya Romualdez, abay, ano pa nga lang, preliminary investigation pa nga lang eh. Di ba? Oh. Graft and corruption cases against just one party list congressman. Ano to? Mas marami pa yung mga pinakulong nila na hindi naman nababanggit sa flood control. No? And pinakulong nila sila Marcoleta, sila Mike Defensor. So, they were not even mentioned sa flood control scam. They were there now because of allegedly plunder dun sa dahil sa binanggit ni Marcoleta dun sa isang talk show. Imagine that. Ano yung masasabi po niyo? Doon naman po sa mga kongresistang alam natin na vocal, no? Na pagsasabing dahil kay Speaker, may ganito, dahil kay Speaker, may ganito, etc. etc. Pero malakas pong palakpak po doon. Yung unang-una dyan, yung mismong chief prosecutor sa impeachment, di ba? Si Congressman Luis Tro, siya sa mga speech niya, kahit sa kanyang mga nasasakupan, bidang-bida si Speaker. Ngayon, wala kang marinig sa kanila na tama si Presidente. Dapat dati pang kinasuhan yan. Walang ganon. So, either hindi sila naniniwala sa ginagawin ni Presidente or ninenerdo sila dahil kasabot sila. So, if you really is an anti-corruption congressman and the President, sa SONA niya sinabi niya yun, dapat sinigundan mo yun na tama lang nakasuhan si Speaker. Bakit hindi nila magawa yun? Kasabot sila eh. No? Panfilo Lacson, si Senator Panfilo Lacson, mentioned before that there are 67 yata na congressmen who are contractors. And the ombudsman just filed a graft and corruption, not even plunder, graft and corruption cases against just one party list congressman. Ano to? Mas marami pa yung mga pinakulong nila na hindi naman nababanggit sa flood control. No? And pinakulong nila sila Marcoleta, sila Mike Defensor. So, they were not even mentioned sa flood control scam. They were there now because of allegedly plunder dun sa dahil sa binanggit ni Marcoleta dun sa isang talk show. Imagine that. Yun yung how selective justice is being dispensed during this administration. How selective. Diba? So, bakit tayo maniniwala doon? Diba? The President did not even mention na ako sila Marcoleta, sila Defensor, na ito ay part ng kanyang anti-corruption program. Did he mention that? He did not. So, perhaps hindi niya ma-mention dahil alam nilang kawagawa lang nila yung kaso niya. Opo. Pero kung gaano ho kabilis yung pagpapakulong nitong Senator Marcoleta kay Jingo Estrada, maging kay Mike Defensor at iba pa, sa tingin po ninyo, maaari ding gawin yan doon sa mga nabanggit nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Kaya Romualdez, abay, ano pa nga lang, preliminary investigation pa nga lang eh. Di ba? At di pa natin alam, baka nga ma-dismiss pa. Pag na-dismiss yun, Goodbye Philippines. Ewan ko kung yung lungkot baka mapangiti na lang silang magpinsan at sabihin, I told you so, di ba? Basta nandiyan yung ombudsman natin. Di ba? Opo.
Or Attorney, the ombudsman will be filing cases but not plunder so that Martin Romualdez can post bail. Diba? Why only Romualdez if we could stretch the, we could stretch this conversation a bit. Paano yung presiding officer ngayon ng impeachment trial? Paano yung iba doon, like Joel Villanueva? They were prominently mentioned during the Partner Admar, huli na lang mula po sa akin. Nabanggit ho ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung mga reforma daw sa DPWH upang tuluyang mabura yung kultura ng korupsyon diyan sa DPWH, tagpatupad ng mga reforma tulad ng pagkuha ng mga bago at dapat na graduates, paglalagay ng mas mahigpit na oversight na sa pampublikong pondo at pakikipagtulungan sa mga civil society organizations para maging mas transparent na pagsubaybay sa mga proyekto. Ano masasabi po niyo doon? Well, good kung meron talagang gano'n at nasusunod. Perhaps yung mga contractor na nakikipag-deal sa DPWH at yung mga empleyado ng DPWH, they would know better kung talagang yung inilagay dyan na anti-corruption policies or procedures are really working. So, sila, tanongin natin kung nag-work talaga yung sinasabi niya. Itong nakikita po ninyo sa kanyang ikalimang SONA, hindi siseryosohin, drama lamang. Yun po, kasi sinabi pa nga niya, masakit man sa kanya, kailangan gawin niyang tama dahil hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kundi ng buong bansa. Attorney. Alam naman natin yan eh. Alam naman natin na presidente siya ng buong Pilipinas eh. No? Hindi na niya kailangan sabihin yon. That is very rhetoric. No? He does not need to say that. People knows that he's the president of the Philippines. No? Pero his attitude and actions, iba. No? Nakikita natin na ang kanyang pong talagang ginagawa ay para sa sariling kapakanan. Na, imagine, kahit na lagi nilang dinideny na wala silang kamay na pinagagalaw dito sa impeachment ni Vice President Sara. But we all know very well na kaya nilang ginagawa to para sa ganon ay matanggal si Sara, hindi makatakbong presidente dahil alam nila na hindi man nila aminin puntirya sila lahat ng mga talagang tunay na sangkot sa sa plunder habulin at kakasuhan. So, ginagawa nila lahat para hindi makatakbo yung frontrunner ngayon si Sara Duterte. Opo. So, that's so obvious na hindi, ngayon na tayo nakakita ng pinagalaw nila kahit na NBI, yun, BIR, AMLAC, etc. The whole government bureaucracy is being used, is being weaponized against the Vice President. Opo. Pero duda ho ba kayo doon sa hindi pagbanggit niya sa pangalan mismo ng dating Speaker, Martin Romualdez, Attorney? Well, maski hindi niya banggitin, alam natin yung tinutukoy niya. And I don't know if Romualdez was present during the SONA, but we presume that he's there. Just imagine kung binanggit siya at ang camera ay finokus dun sa tao. Ano kaya ang itsura ni Martin Romualdez kapag pinokus yung camera sa kanya habang nagtatalumpati sa presidente? Baka doon natin makita yung tunay na reaksyon na baka ngingiti-ngiti lang yung tao dahil alam niya na walang
seryoso dun sa sinasabi ni Presidente. Opo. Pero